Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo na masumamba sa Panginoon sa umagang ito? Okay, praise the Lord. So sabi po, bago tayo magsimula, banggitin muna natin yung sumasampalataya. So sabi nga sa aklat ng Roma, bago po natin banggitin yan, sabi ng aklat ng taga-Roma, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sige po, hindi lang po natin babanggitin ito sa magitan ng ating bibig ang sumasampalataya sa Panginoon, kundi binabanggit natin ito sa magitan ng ating mga puso din. Dahil ang tunay na pananampalataya hindi lang po mula sa bibig. Sabi ng aklat ng Roma, sa puso. At kung ikaw daw po ay nampalataya ng buong puso, tapos binabanggit ito ng iyong bibig, sabi ng Panginoon, maliligtas ka. Sige po, tayo'y sabihin natin sa Panginoon, sumasampalataya ako sa banal na kasulatan, ang kinasihang salita ng Diyos, walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa lumang tipan at 27 mga aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan, at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin. Sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw, nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at lumuklop sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan, siya nawa. Sige po, tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ka namin kinikilala na kami po ay naligtas dahil sa iyong biyaya lamang, sa iyong kagandahang loob. Salamat po na kahit hindi kami karapat-dapat, pero Panginoon, pinadama mo sa amin ang tunay mong pag-ibig sa magitan ng iyong bugtong na anak na nagdamdam ng hirap doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa iyong mga nilikha. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy kami na nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na ipinadama mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya kami, narito sa iyong banal na harapan, patuloy kami na nakapagpuri sa iyo, nakapagsamba sa iyo, at nakakatawag sa pangalan mo, Panginoon, dahil sa iyong biyaya lamang. Kaya, O Diyos, paging dapatin mo po kami sa umagang ito sa aming pagsamba. Dahil, Panginoon, karapat-dapat ka lamang na masamba ka namin. Ang tunay na pagsamba na nauukol sa aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may lalang ng langit ng lupa at lahat ng naririto. Kaya, O God, paging dapatin mo rin po kami, Panginoon, na sa umagang ito madatnan mo kami, na buong puso kami,
na totoong sumasamba sa iyo, nagbibigay ng aming mga buhay para, Panginoon, o God, malugod ka namin, maparangalan ka namin, at mabigyan ka namin kasiyahan, o Diyos, sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang buong pananambahang ito, o Diyos. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, dahil alam po namin na wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami ay hiwalay sa iyo. Panginoong Diyos, ikaw lang po ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan sa lahat ng aming gagawin. Kaya sa iyo po namin itinataas ang aming gagawing pagsamba, na maging mabangong samyo ito, Ama, dyan sa iyong trono sa langit, ang aming pagsambang ito. Kaya ang aming mga puso, Panginoon, paging dapatin mo, Lord God, anumang mga hadlang ng kasalanan, binababa namin ito sa iyong banal na harapan. Mihingi kami ng kapatawaran mo sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming pagsuway, sa lahat ng mga ginagawa naming kasalanan na patuloy namin, Panginoon, ginagawa sa aming mga buhay. Lord, alam po namin ang banal at makapangyarihang dugo ng iyong bugtong na anak lamang ang siyang makapagliligtas sa amin at makapaglilinis ng aming mga karumihan. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo, Ama, at nagpapakumbaba kami sa umagang ito, Panginoon. Katayaan mo, O Diyos, na madatnan mo kami, Lord God, at makita mo kami na sumasamba sa iyo ng buong puso, at ang buhay na ito magbigay kaluguran sa iyo sa umagang ito, Ama. Salamat po sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay na sinamahan mo po kami, ginabayan mo kami. Salamat, Lord, sa lahat ng mga pagpapala at biyaya mo. Maging sa umagang ito, Panginoon, na makasamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Ama. Samahan mo po ang mga lingkod mo, Panginoon, na gagamitin para sa aming pagsamba. Ang praise and worship team bilang tagapanguna ng aming pagsamba sa iyo. Lord, tulungan mo sila, pangunahan mo sila at ibaba mo sila upang kayo po ang maitaas sa kanilang mga buhay. At kayo po, Lord, ang maparangalan at mapapurihan, Ama. At maging sa iyong lingkod na magdadala ng mga mensahe mo. Puspusin mo siya ng iyong karunungan, ng iyong katwiran, at ng iyong Panginoon, kabanalan, O God. Lord, kayo po ang makita at mahayag sa buhay ng aming Pastor Ferdy sa umagang ito. At ang katwiran mo, Panginoon, ang patuloy na tumimo sa puso namin. At nawa, Panginoon, sa umagang ito, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, Lord, wag namin patigasin ang aming mga puso, kundi anuman ang aming tatanggapin ng mga salita mo, Panginoon, gawin namin ito. I-apply namin ito, Panginoon. Dahil sabi mo, O Diyos, kung ang mga salita mo ay aming papakinggan lamang at hindi namin ito gagawin, dinadaya lang namin ang aming mga sarili. Lord, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng aming pagpapagal sa iyo kung hindi kami susunod sa mga salita mo. At ang mga salita mo, Panginoon, ito ay buhay, Lord God. At kapag ginawa namin ito, Panginoon, makikita namin at maranasan namin ang kapangyarihan mo po sa aming mga buhay, Ama. Kaya tulungan mo po kami. Gawin mong matabang lupa ang aming mga puso sa umagang ito upang ang mga salita mo na maitanim, Panginoon, ay talagang tutubo, lalago at magbubunga nito nang sa gayon mabigyan ka naming kaluguran, Ama. Lord, malulugod ka lang kung kami ay nagbubunga ng masagana, Panginoon. Hindi ka po nalulugod na kami lang po ay nag-grow, na pabibigyan ka kaluguran kung kami ay masaganang nagbubunga, Ama. Kaya pagpalain mo po ang aming pagsamba sa umagang ito. Kayo po ang manguna, Lord, ang tangyong banal na Espiritu. Hayaan mo, O Diyos, na malaya siyang makakilos sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. At dalangin ko po, Panginoon, puspusin mo po ng iyong banal na presensya ang bawat isa sa umagang ito. Lord, ikaw ay buhay. Ang aming Diyos na sinasamba ay buhay. Dahil buhay ka po, Panginoon, kumikilos ka, Lord God. Kaya patuloy namin, Panginoon, inaasam ang malaya mong pagkilos, ang iyong banal na presensya ang maranasan namin, Panginoon. Dahil kung saan ang iyong presensya, sinabi
mo po may kagalakan, Panginoon. Lord, magagalak kami sa pagsamba sa iyo sa umagang ito. Magagalak kami sa pagsunod ng iyong mga salita at magagalak kami sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Ama. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa opportunity sa umagang ito na mapasamba ka namin. Salamat sa opportunity, Lord God, na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Kauhawin mo kami, O Diyos. Uhawin mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong presensya, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Ama. Salamat sa biyaya mo, kaya kami narito sa umagang ito. Lord, taglay namin ang lakas at kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. Kaya patuloy na binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Ating palakpakan na ating Panginoon. Let's continue to raise your voice, continue to clap our hands. Let's worship the Lord. Let's sing Nothing is Impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Nothing is impossible. Just sing once again. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Yeah. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Should we believe that nothing is impossible to you, Lord? Thank you, God. Jesus Christ is faithful. Sing. Yeah, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. Declare, I can do all things. For it's you will give us strength, Lord. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open,
strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Yeah, I believe in you. Yeah, I believe in you. I believe, I believe. Yeah, I believe in you. I believe, I believe. Yeah, I believe in you. Yeah, I believe in you. I believe in you. Hallelujah. Truly our God is great. Nothing is impossible. And all things are possible. In the mighty name of Jesus, let's continue to sing in Jesus' name. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Sing, God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Sing. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen. Your name's beautiful, Lord, powerful. Sing. Let's continue to clap our hands. Hallelujah. Sing, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us,
are here in Jesus' name. And before I introduce to you this new song, just want to share to you this verse from the book of Psalm, chapter 84, verse 10 to 12. Let's read all together. Verse 10, for a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk upright. The last verse, verse 12. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you. Amen. Truly that if we believe in God, if we believe in the Lord, truly nothing is impossible. And one day with God is better than every day of our lives. Amen. Let's continue to sing the song. This song is entitled Doorkeeper, declaring God's greatness, that God's presence is better than everything. Hallelujah. Sing. Those who wait upon the Lord, they will find their strength will be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. Hallelujah. You're waiting for the Lord. Let's continue to sing. Those who wait upon the Lord, they will find their strength will be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. Declare, better is a day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be, and I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Oh. Those who wait upon the Lord, they will find their strength will be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. 'Cause better is the day, better is the day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be, Lord, and I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be, Lord, and ever is the day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are,
house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in your courts, oh my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts, oh my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in your courts, oh my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts, oh my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts, oh my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts, oh my God. Better is today with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. And I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Let's sing once again. Better is today with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, Lord, there I will be with you. And I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, Lord, there I will be. Wherever you are, there I will be. Wherever you are, hallelujah. Wherever we are, Lord, you are there, Lord. Let's continue to praise you, Lord God. Give us that desire, Panginoon. Desire na paglingkuran ka. Desire na mapurihan ka ng aming buong puso, Lord God. The desire na magtiwala sa iyo in every decisions of our lives. Let your purpose be done in our lives, Lord. Yes. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. Is it clear? How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, there with you. So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. Sing all together. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than
Oh, how could I not be moved? Lord, they're with you. So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. We can do all things in Jesus' name. This is the one that we want is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. Sing the one thing. The one thing that I ask is to be with you. Sing one more time. The one thing. The one thing that I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. So my one desire is to be with you, is to be with you. It's more than a song. My one desire is to be Truly that your name is wonderful, the name of Jesus, our God and Savior. Truly, the true you, we
us strength. And better is the day with you, Lord, than 1,000 elsewhere that this world can offer in our lives, Lord. And as we continue to worship you, continue to praise you with this song, continue to worship you in our hearts, Lord God. May your presence flow within our hearts, within our lives, Lord God. And help us, Lord, to keep trusting your will, your purpose, your wonderful purpose in our lives, Lord God. Thank you, Lord, for all the blessing, for all the challenges na aming napagtagumpayan in Jesus' mighty name. Purihin ka, Panginoon, purihin ka sa aming buhay, purihin ka sa aming kalagitnaan. Praise you, Father God, because you are wonderful. The name of Jesus is wonderful. Thank you, Lord God, for being great, Lord God. And this is all we pray. Let's clap our hands. Let's declare the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Purihin ka po aming Diyos na tapat, nakila. Tunay po na ikaw lamang ang aming pinupuri, tinataas sa umaga pong ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya muna sa amin po ay iyong ipinaparanas. Salamat po, Panginoon, sa pagawad mo ng iyong mga pagpapala. Hindi po namin kayang sabihin sa amin lang mga salita kung gaano po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Pero sa umaga pong ito, higit mong nababatid, Panginoon, yung laman ng aming mga puso. At nais ka naming itaas, nais ka naming luwalhatiin, Panginoon, sa lahat-lahat ng bagay na sa amin po ay yung pinaparanas. Kasama na rin, Panginoon, yung pagdulog namin sa iyo sa panalangin para po sa mga kahilingan ng aming mga buhay. Anumang mga prayers meron ang yung mga anak sa mga sandaling ito, Panginoon, sila man ay nandito sa unahan o naroon sa kanilang mga upuan. Panginoon, sa iyo po namin tinataas ang mga bagay na ito. Anumang kabigatan, meron ang aming mga puso, Panginoon. Hinihiling namin ang patuloy na pagtugon mo sa amin, Panginoon. Sa mga kapatid namin na may karamdaman, Panginoon, ang aming pong Ate Bioli, ang aming Ate Lita, Panginoon. Ang iba pa namin mga kapatid na hindi man namin mabanggit, Panginoon, ng pangalan, pero sa mga sandaling ito, naroon sa panahon ng karamdaman. We pray for them, Lord. We pray for your healing, Panginoon. Yung pag-sustain mo ng strength nila. Amin pong healing, Panginoon. Iyo po silang kalingain. Samahan, Panginoon, sa mga pagkakataon na nakakaramdam ng sakit. Patuloy, Panginoon, na palakasin ng kanilang pananampalataya. Amin pong hinihiling, Panginoon, maging yung mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. We pray for them. Strengthen their faith, Lord, at patuloy po na manahan ka po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Mapagtagumpayan nila na mayroong pananampalataya ang anumang mga hamon ng buhay na dumarating sa kanila, Panginoon, sa mga sandaling ito. Kalakip ng aming mga pagpapasalamat, Panginoon, ang aming taos-pusong pagkilala sa kapangyarihan mo sa buhay namin. Naniniwala kami, Panginoon, na sapat ang biyaya mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. At sa mga sandaling ito, Panginoon, na narito sa unahan ng mga anak mo, nagpapasalamat, nagbibigay ng pagpupuri, nagbabalik ng pagkilala sa iyo, maging lumalapit, Panginoon, sa mga panalangin ng puso. Hinihiling namin ang iyong pagkawad, ng iyong pagpapalat basbas sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong lingkod. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at patuloy po kayong pagpalain mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen. Sa umagang ito, tayo po ay magtutuloy sa serye ng ating pag-aaral. Tama ba ako? Ito nga ang gamit natin. Ano? Ayan. Next na lang natin. Paki-next. Ayan. Okay. So, sabi doon sa ating series ng lesson, The Marks of an Excellent Ministry. Ano ho? So, pinag-aaralan natin ito ng halos isang buwan na. Tama ba ako? Isang buwan na halos ang ating pag-aaral. No?
Pero tingnan natin kung gaano tayo bilang bahagi ng church ay masasabi na we are doing excellent in our ministry. Ano? Pagka pinag-uusapan natin yung word na excellent kasi, di ba, pagka sa mga nag-aaral, ewan ko kung ano mga grade niyo nung kayo nag-aaral ng high school or elementary, yung mga grade natin. Halimbawa, pag ang grade natin ay mga 70, ganyan, ano ba tawag natin doon? Palakol, no, palakol. Pag medyo nakapasa-pasa ka, 75, ang tawag ay pasang-awa. No, pag mga grade mo ay mga bandang 80, 85, 90, ganyan. Bang ano yan? Good, very good. Tama ba? No, pero ang grade na hinahanap doon sa atin, sabi doon ay excellence. No, excellence. No, isabi talaga ito mga 100%. No, so, how are we going to perform our ministry in an excellent manner? Ano? Pag pinag-aralan at tiningnan ang pamilyang Pilipino, alad na next dito. Ayan. Ay typically, pag Sunday ng umaga, ang isang pamilyang Pilipino pupunta sa simbahan, kasama ang buong pamilya. Yan typical Sunday natin halos no? Majority. Tawag kasi sa mga Pilipino ay Christian nation. So pag Sunday, araw ng pagsamba, pupunta yan. No, parang mga ganito, no, parang mga ganyan, no, buong pamilya, kasama ang lahat, and we would spend 1 hour, 2 hours, or 3 hours doon sa church. Ano, at we would be, kaya nung binanggit na ating Ems kanina, tayo ay aawit sa Panginoon, sasamba sa Panginoon, in any other way na gagawin natin dito. At typical na, bawat sa atin, maaaring kagaya nyo nasa picture, no? Lahat ng mga Pilipino, typical, lahat yan, halos buong Pilipino. Pag pinag-usapan ng Sunday worship or araw ng pagsamba, everyone will be going to the church to do their service sa ating Panginoon. No, at nakakatuwang isipin na meron tayong ganitong kultura o mindset sa ating mga Pilipino. Pero ang tanong, gaano ito kahalaga no, sa bawat isa sa atin? As we do our part, habang nandiyan kayo sa umuupuan ninyo, how are we going to perform excellent? Excellence doon sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. And I would remember dito yung unang verse natin last month nung nag-start tayo sa series. Pakibasa nga ako ng sabay-sabay. 1 Corinthians 12:25-27. Sabi doon, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Sabi ni Apostle Paul dito, kayong lahat. No, kayong lahat. Kasama yung mga katabi nyo. No, titigin nyo maigit, titigin nyo mga katabi. Yung katabi. Kasi kayong lahat kayong lahat. No, kayong lahat. No, kayong lahat ay binubuo ng katawan ni Kristo. At ang bawat isa daw sa atin ay bahagi ng katawan. No, hindi ko alam kung anong bahagi tayo ng katawan. No, lahat ng body parts mahalaga yan. Hindi pwedeng may isa dyan na kulang. No, kaya ang bawat sa atin sa umagang ito, every one of us has an involvement sa gawain ng ministry ng Panginoon. Amen po ba ron? No? Kaya pakisabi sa inyong katabi, pakisabi sa kanya, kasama ka kapatid. Sabihin nyo. Kasama ka sa kapatid. Kasama ka ha. Huwag ka matutulog. Sabi mo, huwag ka matutulog. No, kasama ka. No, kasama ka sa worship service, kasama ka sa kakanta, kasama ka sa mag-offering, kasama tayo. Lahat ng gagawin natin sa umagang ito ay bahagi ang bawat isa sa atin. And then, sa umagang ito, tayo ay tadako sa aspeto ng pag-aaral. Sabi to, how do we say that a ministry is excellent in its service sa Panginoon? Paano natin siyang excellent to? Okay ang grade natin. It is, sabi to, a ministry, it is, sabay-sabay nga tayo, genuine. No, ang ministry daw ay totoo. No, totoo. Hindi siya fake. Hindi siya kunya-kunyari lang. No. Nung aking tinignan ang aspeto ng counterfeit, nung tinatawag na counterfeit industry, pinakamataas pala sa mga pinepeke sa palibot natin, no, sa mundo, at ang mga nahuhuling peke, number 1, alam nyo kung ano? Ha? Mga sapatos. No. Ang laki. 38%. No, 38%. Sumunod. Mga gadget. No, consumer electronics, TV, radyo, etc. Mga fake yan. Mga fake. Mga pangatlo. Mga
bag, damit, at etc. No, papaubos yan. Nakakalungkot lang, medyo galing sa kapitbahay natin yung 79% no, ng mga peke sa buong mundo, galing sa bansang China. No? Kaya, kung titingnan natin, napakalaking industriya pala itong pamemeke. Kaya no wonder, pagka tumingin tayo doon sa palibot natin, sabi ko, totoo kaya sa Pilipinas, pag ang mga peke, number one talaga ang mga pang sapin sa paa. So tiningnan ko, nakakita nga ako ng mga pangalan. Tawa ko ng tawa. Sabi ko, grabe, yung Nike naging bike. 'Di ba? Yung Crocs naging Corks. Corks. Ano ba to? Puma, 'di ba? Puma to. Pamu, naging Pamu, no? Under Arms, kakaiba, na? Under Armour, no? No, ang underarms, kikili-kili tuloy. No, nakakatawa. Sa Pilipinas ho yan, ha? Sa Pilipinas, may isang vlogger na nag-ikot. Tawa siya ng tawa. Bakit? Kasi, sabi niya, nagkalat pala mga peke dito sa Pilipinas. No, ang dami pala mga, palang to, sapatos. No, sapatos. At marami pa hong hindi napasama dyan. Pinili ko lang talaga yung mga medyo sikat na brand. No, sikat na mga issue. Kaya pala kahit mga cellphone, matatawa ka, mga pangalan nila, no? Pero alam nyo, sa mga bag pala, no, yung Louis Vuitton is the most counterfeited brand in the Philippines. No, kaya kung may bag ho kayong ganyan, yan, talagang, kung di kayo anak ng congressman, baka asawa kayo na pastor, asawa ng pastor. Ayan, no? Pagka ganyan ng mga damit nyo, tingnan yung mga katabi nyo. Sabi ko kanina, kasama ka. No? Pero, nung tinanong ng mga Pilipino, sabi nila, alam mo ba, na peke ito? No? 54% of Filipinos are aware of piracy. Alam naman ng mga Pilipino. And sabi sa isang international study, it is very high level of awareness. Alam natin. Alam na maraming mga Pilipino, pero bakit naglipa na yung mga peke? Bakit maraming mga paninda pa rin na hindi naman original, talagang tinatangkilik ng mga Pilipino? Alam na sagot sa survey, sabi doon, alam namin, peke yan. Alam namin, mura siya. Pero hindi namin kaya kasing bumili noong original. Kaya okay lang sa amin kahit peke. No? Nakakalungkot sipin. Hindi ko alam hindi ko na ako patataasin ng kamay kung meron sa inyo dito na magsabi na ako, yung peke, yung aking pustiso, no, hindi siya gold. Pinintahan ko lang kunyari, gano'n, no? O kaya, yung meron ako mga bagay na hindi naman totoo sa aking buhay. No? Pero alam no, kung meron nakakalungkot dito, yung sabi doon, no, alam namin, pero hindi namin kaya. Gusto lang gawin, it is for impression purposes. Para lamang masabi na ako, social to, ha? Naka-LV na bag ito. No? Bigatin. Diba? Pero sabi doon, bakit ang mga Pilipino, in those cases, kahit na sa kanya masabi niyang hindi naman niya kayang bumili, ay pipiliin niya pa rin. Sad to say, counterfeit versus genuine. No matter how real it looks, a counterfeit has no value. Totoo po ba? No, kahit nagkaano kaganda yan at kopyang-kopya yung Crocs na sapatos kanina, pareho halos hindi mo mahalata, pero pag yan peke, wala yang tunay na value. Amen po ba ron? Totoo, di ba? In the same way, sabi nito, if a ministry may look impressive. No, pwedeng yung pagkikilos ng yung ating ginagawa sa loob ng simbahan, yung church, pwedeng ang ganda-ganda nun, okay na okay, di ba? But without genuineness, kapag hindi totoo yung performance na ginagawa natin sa loob ng simbahan, sabi nito, sabay-sabay nga tayo, it has no power. Walang saysay, walang pakinabang, walang effect. Ano ho? Gagawin lang natin ang gagawin ang lahat ng mga gawain natin sa loob ng iglesia, but it is fake. No, it is fake or counterfeit lang pala itong bagay na ito. Ito yung sinasabi ni Paul sa ating teksto ngayong umaga. Tutuloy natin yung series ng pag-aaral sa aklat ng 1 Thessalonians. Sabi dito, 1 Thessalonians chapter 2, doon tayo sa verse 9 ngayon. Sabi ni Paul, mga kapatid,
tiyak na natatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang pinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. Next. Saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paano naging dalisay or pure, no? Matuwid, walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Verse 11, tulad ng alam ninyo, kami parang naging ama sa bawat isa sa inyo. Verse 12, pinayuhan namin kayo. Pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mabilang sa kanyang kaharian at sa kanyang kaluwalhatian. No. Yan ay mga verses na ating pinag-aaralan, mga nagdaang mga Sunday. No. Serye yan, kaya makikita natin ang kahalagahan nito. Paul has given us a clear example on how we can make the ministry that was entrusted to us para masabi natin ito ay tunay. Genuine. No, genuine. Tunay ba? Hindi ko alam. Tunay ba inyong motibo sa pagpunta dito ngayong umaga? Pupunta ako Sunday ng umaga, worship service. Pupunta ako kasi bago kulot ako para makita ng mga kapatid na, uy, cute mo, ganda-ganda mo Diba? Pupunta ako kasi may bagong blessing ako na na gusto kong i-share sa iba. No. What is our motive in the ministry? Sabi ni Apostle Paul, pag-aaralan natin, 3 bagay lang naman. Number 1, the genuine ministry has integrity. Sabihin niyo lahat, integrity. Integrity, ayan. Sabi ni Paul, no, mga kapatid, tiyak na tatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kanino man habang pinapahayag namin sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos. If you would remember, Paul is not just an ordinary apostle. No, siya ay siya ay naging masugid na tagapagtanggol ng ministry. No, at si Pablo nito, hindi siya basta sabihin natin na ordinaryong pastor lang to hindi. Matindi ang pagkatawag ng Diyos kay Pablo. Alam natin yun, di ba? Pinag-aralan natin. He was divinely appointed by God. Ang Diyos ang pumili kay Paul. No. Pero, sabi ko, sa kabila ng lahat ng yon, and yet, Paul knows where he will stand. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo, sabi ni Pablo dito, no, sa verse na to, si Pablo, hindi lang siya basta pastor. At the same time, sabi doon, siya ay nagtatrabaho at nagsisikap araw at gabi. Sabi ko, nga ako dito. Noon, pag-aaralan ko to sa, okay, sa Paul Noon, nagtatrabaho siya in a secular job, and yet he is doing his job as a pastor sa mga churches noong araw na yon. Alam niyo trabaho niya? Si Apostle Paul ay isang tent maker. Tagagawa ng mga tent. No. So, pag tagagawa ka ng mga tent, kailangan niya ng mga tao bilang shelter nila. So, possibly, si Paul nasa palengke, no, marami siyang namimit ng mga tao, bili kayo ng tent, ako tumahi niyan. Yan. At may mga kasama siyang manggagawa. No. Ito ang kanyang ginagawa. Sabi niya, nagtatrabaho ako. Para Para hindi ako maging pabigat sa church. Para walang masabi sa akin yung mga tao. He had put integrity first in himself. He worked hard, he made tents, habang siya ay nagpipreach faithfully sa ating Panginoon. Sabi nito, he wanted to make sure no one can accuse him of greed or taking an advantage. His integrity gave credibility to his message. Bakit ginawa ni Paul yun? Gutusin, pwede naman nang hindi siya magtrabaho. Di ba? Pwede naman siya suportahan ng church noong mga panahon na yon. No. Pero sabi niya, pinili ko to. Bakit? Para walang masabi. Yung mga ibang tao, isipin nila, naku, si Paul nagtayo ng bagong relihiyon. Ngayon pa naman, pag ikaw ay naging leader ng relihiyon, sabi nga narinig ko yung nag-preach dito, di ba? Kung gusto mo yumaman, magtayo ka ng relihiyon. No. Kaya nakakalungkot kasi I think, kailan ba yun, nag-preach ako sa Carissa, ang topic namin, yung divinely appointed. No? Ang ministry, for it to be called excellent, ang Diyos ang nag-appoint, divine. No? Diyos ang nag-appoint. Kaya kay Paul, alam natin, ang Diyos ang nag-appoint kay Pablo in a supernatural way. Kaya naghanap ako, meron pa ba ibang divinely appointed na
Iba bang divinely appointed na leader ng simbahan? Meron, naganap po ko sa internet. Tawag, appointed son of God. Wow, tindi. Sabi ko, tindi nito. Talagang, hinanap ko yung moment na yun. Napanood ko sa YouTube. Nung sinabi ni Kibuloy na, ngayong araw na to, mapalad kayo, kayong lahat ng narito. Today, you will know that God has appointed His Son. No, para sa inyo. Sabi ko, wow, ang tindi, hindi tumama ang kidlat nung panahon na yon. No, talagang sabi niya talagang in-appoint ako ng Diyos. Kaya sabi ko, that was the start. Parang I think early 90s ata, no, sa part ng Davao yon. No, talagang diniklara niya na ako appointed, ako nilagay, ako kapalit ni Jesus dito sa mundo. Sabi ko, tindi ng claim nitong mamang ito. No wonder. Meron siyang private jet, di ba? Meron siyang meron siyang pinakamalaking indoor church building sa buong Pilipinas. Grabe, Sabi ko, grabe, Bakit ganun? Nagiging cost tuloy minsan ang church o ang pagiging lingkod ng Diyos, nagiging cost na nawawala yung integrity. Kaya ewan ko na lang kung paano bang mangyayari sa mga tao, nakakulong tuloy yung leader ngayon. Huwag naman kayong mag-alala kasi kami naman ng inyong mga pastor ay nagmi-meeting naman kami, may pastoral meeting. Wala pa naman nababanggit sa akin ng Pastor Larry na bibili na siya ng private jet o kaya o kaya sila ni Ate Len ay bibili ng mga mamahaling yate. Wala pa naman nabibiling ganon ng ating Pastor Larry. But it's very important, yung tinatawag natin na integrity, People today are tired of hearing words without seeing proof. Maraming mga tao tuloy minsan nawawalan. Naku, pare-pareho naman yan. Yung sisimba ka dyan sa simbahan, naku, pera-pera lang yan. Diba? Naku, ang mga tao naman dyan, sasabihin na lang, ito lang ang mahalaga. No. As Christians, as being part of the ministry, tinatawagan tayo ng Diyos na na makita yung integridad in our lives. Ang tanong, nakikita ba sa ating buhay yung integrity na tinatawag? Yung pag sinabi mo talaga. Yung pagka, ito ang ginawa mo, talagang paninindigan mo, ito talaga. Ito yung tama ko yung words Or may pagkakataon, sabi ito, may pagkakataon na mas inuuna natin ang pansariling kapakinabangan kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Kikita ba ako dyan? Pastor Larry, pag nagtayo ba tayo ng simbahan dyan sa sa pangarap ata ni Kuya Christian, mapagtayo ng UNIDA sa BGC, sabi mo, UNIDA, BGC, mga ganoon, Kikita ba tayo dyan? Sisikat ba tayo dyan? What is our motive? Are we in our performance in the ministry? Paul's motive is very clear. Sabi doon, he wants people to see his integrity. Ikalawa, sabi dito, a genuine ministry has transparency and humility. Sabihin niyo lahat, transparency, humility. Ayan, ibig sabihin, pagiging transparent, yung nakikita, walang tinatago, walang nililihim. And humility, ibig sabihin puno ng kapakumbabaan. Okay, so tignan natin. Sabi ni Apostle Paul, next, sabi niya, saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paano naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. In English, sabi ni Paul, you are witnesses. Kayo yan. Alam nyo, nagtatahi ako ng tent. And yet, God who is holy, righteous, and blameless, we were among you who live. Alam mo mga tao, sabi lang nakikita nila kung paano nakikitungo ang Apostol Pablo sa kanila mga kababayan. You saw me, you saw how and know how we live. Walang tinatago si Apostle Paul. Paul ministry was an open book. He had nothing to hide. Wala siyang tinatago. Alam ng mga tao, yung buhay niya, personal na buhay niya, yung kanyang pagtatrabaho, alam. Paul is not perfect, but he was transparent and humble. He did not live to impress people, but he lived to honor God. Yun ang napakaganda. Hindi na nabuhay si Apostol Pablo doon sa aspeto na para bang kaya ako gagawin ito para sabi ng mga tao, okay ka pala ang galing mo naman, bait-bait mo naman. No. Sabi ni Paul, hindi.
What I'm trying to do is to impress God with His performance. No. People can forgive mistakes, sabi dito, but they cannot overlook hypocrisy. Transparency builds trust. Humility makes ministry real. Kaya nga napakahalaga yung tinatawag natin transparency. No. Kung may tanong ho kayo, pagka pag-iusapan natin ang aspeto ng pananalapi ng church, open book ho tayo. No ho. Wala hong kickback. No, walang kickback yung ating mga workers dyan. Kahit yung ating accountant, ang ating Merly, ay hindi ho kumukubra yan. Ano ho. Pero that's how we do it. Kailangan makikita. Kung meron nagtatanong, saan napunta yung mga expenses natin, we are ready na ipakita sa lahat. Tapos yung tinatawag natin transparency. More than that, yun daw ating motibo, yung ating personal na buhay, nakikita dapat ng mga tao. One time I was looking, nag-browse ako sa YouTube, napanood ko to. Hindi ko alam kung napanood nyo to. Ang title niya, Abandoned Megachurch. Itong storya nitong Akron Baptist Church sa Ohio. It started in 1935. No, 1935. Parang yung, sabi ko, parang malapit tayo dun 1927. Yan, no. Nagsimula ho ito. In 6 months, they grew their membership to 500 agad. 500. Talagang napakagaling ho ng kanilang pastor. Ang galing ng kanilang leader. Ang galing ng nung pagkilos ng Panginoon sa buhay nitong mga tao sa iglesyang ito. So from 500, imagine nyo, from 500, umabot sila ng 1950s, 1960s. Umabot sila na pagpatayo sila ng isang malaking church. Thousands of members. Pagdating ng 1980, sabi lang, hindi na tayo kasya. Pagawa tayo ng bahay-sambahan na malaki. That it can accommodate 20,000 members. Oh, wow! No, kung aatin kayo dito, ilan ba tayo dito ngayong umaga? May 1,000 ba tayo dito? Wala pa, no? 100. Imagine nyo, 20,000. Apakalaki. Ilang hektare ang sakop ng building nila. At sabi doon, nung pinag-alan during the 80s, kompleto ho sila. Meron silang mga cassette tape, yung mga sermon ni Pastor, pinapadala yan. Sabi doon, that time they have the biggest Sunday school in the whole world. Grabe, daig pa nila eskwelahan. Bus na mga estudyante, hinahakot, dinadala sa church, tinuturuan ng salitahan Diyos. Ang ganda. Okay, di ba? Okay. As they go along, sabi nila, we can do more things for the Lord. No, kailangan, gawin pa natin. Kailangan pagbutihin pa natin. Gawin natin mas maayos, mas maganda. Ano yung problema? One time, nagkaroon na sunog. Nasunog ang church. Nasunog. No, kasi gusto nila paganda ng building. Ngayon, nasunog yung church. Sabi nila, hindi tayo titigil dyan. Tatayo ulit tayo. Dodoblehin natin ang capacity ng church. So, from 10,000, naging 20,000. Ayan yung itsura ng kanilang church building. No, talaga naman pag nag-service nila, grabe, talagang punong-puno. Kilala talaga ang church. As the generations passed, no, yung mula sa nagtatag na pastor, okay sana ang vision ni pastor eh. Kaya lang habang tagal na nagka-problema saan? Doon sa mga miyembro at mga leader ng iglesia na nakasama sa loob. Sabi nung nagbo-vlog, alam niyo dumating sa time, year 2010 something, nabenta yung simbahan. Naging gubat yung palibot ng simbahan to the point na naging delikado na yung building. Giniba na nung state yung building. From this very impressive church building to this one. Ano sabi nung nagbo-vlog? Sabi niya, the church failed in its main mission. It has been commercialized. Naging parang club lang yung simbahan. No? Pagandahin natin mga programa sa mga kabataan. Kailangan mag-adapt tayo, maging modern din yung ating mga gawain. No, kailangan yung mga, ang galing talaga kung sa technically magaling ang kanilang mga programa. But they forgot one thing. What that one thing na nalimutan nila? Yung main mission nila na to lead people to Jesus. No?
Naging commercialize ang simbahan. Kasi kumikita na yung simbahan. Madaming man lang mga nabobroadcast, ng mga messages, etc. Marami silang pera. Naging pera ang takbo ng simbahan. Ultimately, yun ang naging dahilan para ang buong simbahan ay mawala at nagiba. Nakakalungkot. Pag napanood niyo yung ano niya, nalulungkot ako. Parang nalulungkot ako. Sabi ko, pag nalalaman ko, kasama mo sa Panginoon, ministry, you are sisters in Christ. Tapos makita mo, malaman mo, ganun na nangyari sa iglesia. Kasi nagtapos yung documentary do sa hymn. Sa hymno na pinapakita yung before and after. Na hindi ko na lang naipakita dyan. But, what's the problem? Ano naging problema? Sabi nito, nalimutan nila yung kanilang main mission. And Paul's ministry, sabi niya, alam ko yun. No? Ang kailangan ay maunawaan at maintindihan natin ano ang mission natin. We cannot overlook hypocrisy. Sabi dito, a genuine ministry does not pretend. It simply lives honestly before God and others. Na-involve kasi sa ibang mga skandalo, yung mga leader, pinagtakpan hanggang sa natuklasan ng media, nagkasanga-sanga na, nagkasira-sira ang buhay ng iglesia. Sana huwag tayo dumating sa ganung panahon, na parang makita natin mula ng 1920s, yung mga ninuno natin, tinataga ang iglesia. Sana huwag dumating sa time, baka pagdating ng huwag naman mangyari, baka pagdating ng araw, gibain na itong church, sa henerasyon ng mga kaapu-apuhan natin, naging ginawang mang-inasal na lang, itong simbahan. Dati simbahan yan Dati tagal na yan dekada na sa Cavite City yan Pero nawala Bakit? We failed to forget, we failed in our mission. Ang kailangan natin, ang mission natin ay makita nila that there is transparency and humility in our lives. Genuine ministry is not about impressing people, but pleasing Christ. Amen? Hindi ito mahalaga na ma-impress yung mga tao, ang mahalaga ma-impress sa atin si Jesus. Amen po ba ron? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lastly, genuine ministry, it has love and devotion. Yan. Yung tunay na pagmamahal ang makita nila. Sabi ni Paul, love and devotion, sabi ni Paul, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Parang tatay si Paul. Sabi niya, parang tatay ninyo akong lahat. Sabi niya, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito yung kanyang isang parting message na doon sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, we had dealt with you as a father deals with his own children. Tinignan niya ang sarili na rito bilang tatay ng iglesia. Wala naman sigurong tatay na ang nanaisin ay para sa ikasasama ng kanyang anak. Ano ba yung mga tatay? Pagdating kasi pag sinabi sa tatay, tatay ko may-ari ng tatay ko kontratista, tatay ko bigatin yan, anak ako ng ng ganito ganyan, anak ako ng politiko, yan, issue sa atin ngayon Kaya diba? Why? The fathers failed in their mission. As being part of the church, ang Pastor Larry ang arte para pinakatatay dito. Hindi lang yan basta sumusuporta sa atin, sa mga kagustuhan natin. Diba? Ang tatay, minsan ang tatay namamalo. Ang tatay nagpapaalala. Ganon din sa atin. Meron kayong small group leaders, meron kayong mga leaders na nagpapaalala sa atin na minsan-minsan nagkakamali tayo, napapagsabihan tayo, huwag kang magtatampo. Huwag kang magtatampo. It's part of the activity ng church. Kailangan yun. Bilang tatay. Sabi ni Paul, ganun ako bilang tatay. If it needs discipline, if the church needs discipline, it should be implemented as well. Kaya si Pablo tinuturing siya ng mga tao bilang isang ama. So ganun din tayo. If there are times that we are being confronted, huwag kayong magtatampo mga kapatid, pakita natin na ito ay pagkilos sa atin ng Diyos na parang siya ang ating ultimate na tatay. Sabi dito, genuine ministry flows out of love.
Programs and strategies may help, but love is what gives ministry life. No? Pwede natin gawin lahat ng programa. Yung masisihan sa lahat ng programa, yung mag-e-enjoy tayo sa programa, yung talagang, alam mo, ganda-ganda nung ginawa namin, activity namin, okay na okay kami. Pero pag wala yung pagmamahal doon, at pag wala ang pagkilos ng Diyos doon sa mga ministeryo na ating ginagawa, ang sabi doon, nawawala ng buhay ang isang ministeryo. Huwag naman tayong dumating doon sa point na binanggit ko kanina, na ang buhay na iglesia ay tuluyang mawala. So, in the sense, sabi to, what makes a ministry excellent? Is it the size? Yung laki or bilang? Mahalaga yon. The eloquence, yung kagandahan ba ng loob ng church? Yung physical aspect? The popularity, kailangan makilala tayo. Paul shows us that the real mark of excellence is genuineness. Integrity, humility, transparency, and love. Pagkaya ng mga peke kanina, pwedeng makapeke. Pwedeng makapeke minsan ang leader. Pwedeng makapeke minsan ang pastor. Pwedeng makapeke minsan ang iglesia. Akala ng mga tao okay na okay yan. But, darating ang time, it will be exposed. In the end, it will be worthless. Mawawala ng saysay ang lahat ng ating ginagawa kapag tayo ay, sabi nga ay, hindi tayo genuine sa ating pong mga pagkilos na ginagawa sa ating ministry, sa ating Panginoon. Sabi nito, even if unnoticed by the world, hindi mo tayo napapansin ng tao, hindi mo napapansin ang iyong ministeryo, hindi mo napapansin ang inyong ginagawa. Sabi nito, it carries eternal value because it reflects the heart of Christ. Yun pala ang mahalaga. Ang makita natin ay ang puso ng ministeryo na si Kristo ang napapagbigyan ng ultimate na papuri sa lahat. Si Hudson Taylor and this Where Will I Grows ay isang kilalang Protestant missionary during the early 1900s. He was born 1832. Alam niyo itong mamang to, meron siyang puso sa ministry. And siya yung nag-pioneer noong missionary work. Parang si Pablo lang, Siya yung isa sa nag-pioneer ng missionary work. Gusto niya na ma-reach ang mga tao para sa Panginoon. Alam niyo saan siya nagpunta? Nagpunta siya sa China. Sabi niya, wala nag-mission sa China. Punta ako doon. So he pioneered this work at maraming mga Chinese ang nakakilala sa Panginoon. Talagang nakilala siya doon. Talagang pinagbuti niya ang kanyang ministeryo. Talagang nagbunga ang kanyang ministry doon. One time may isang pumasyal sa kanya, a younger missionary, pinasyalan siya. Umaasa siya na si Hudson Taylor ay siguro wala pa mga helicopter noong mga panahon, pero inaasahin na si Hudson Taylor ay maganda yung bahay, maganda yung kanyang pananamit. Hindi. Nagulat siya, sabi niya, Boss, Hudson, bakit napakasimple naman ang itsura mo? Ba't parang hindi ka masyado, inaalagaan ka ba dito sa lugar niyo sa China? Ano na ito sagot niya? Sabi niya, I cannot preach the gospel of Jesus and live to impress people. My only aim is to please Him. Hindi ako pwede magpipreach ng gospel ni Jesus para lang ma-impress itong mga tao. Ang tanging desire ko sa aking buhay is to please God. That is His desire. Mga kapatid, sana tayo din, maganda yun din ang maging desire nating lahat. What is our desire this morning? The greatest testimony we can give is not what we say, but how we live. Paano ka nabubuhay? Paano ka nagpe-perform doon sa ministry? Paano ka sumisimba? Paano ka buhay mo bilang isang Kristiyano? May our lives and ministries be genuine reflections of Jesus. Nakikita ba si Jesus doon sa buhay natin? Nakikita ba si Jesus sa bawat ginagawa natin? Sabi nito, let's serve with genuine hearts. Let's be real. Let's live in such a way that people see Christ, not only in our words, but in our lives. Kanina ang ganda-ganda nung inaawit natin, I have one desire. Ano yung desire natin sa umagang ito? Sabi niya, this is my cry. My one desire is to be with you. What is your desire this morning?
Is it to be with Jesus? Nahanapin si Lord at ma-impress si Lord sa buhay natin? Or it is our desire na ma-impress yung ibang tao sa ating buhay? Remember, hindi yung natin gagawin. Although it's very good. Gagawa tayo ng magagandang programa, pagagandahin natin ang physical aspect ng church. But what's more important in this church is not our programs. Most important na meron at kailangan natin ngayong umaga dito ang presensya ng ating Panginoon. Amen? There's nothing more. Sabi ni David, Lord, wala nang ibang magpapasaya sa akin na pupunta ako doon sa bahay-sambahan mo. I just want to be real, Lord. Gusto ko maging tunay lang, Lord. Wala ko itatago, wala ko ililihim. Maybe problemado ako sa buhay sa nagdaang mga araw. Marami akong mga iniisip. Kung ano ang kalagayan ninyo ngayong umaga, Jesus knows it. Alam ng Lord kung ano yung struggles natin in life. Alam ng Diyos kung ano yung mga kakulangan natin. Alam ng Diyos yung mga kahinaan natin. Whatever it is that you have this morning, I know and I believe, alam ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay to have a heart that will say, Lord, this is my desire. I just want to be with you. Wala akong ibang mas mahalaga dito ngayong umaga, kapatid, kundi ang presensya ng ating Panginoon. Yun ang hanapin natin sa umaga. Tayo manimukha, tayo manalangin. Lord, we thank you so much for giving us your word, Lord. Kagaya po ni Apostol Pablo, kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Maybe we have our shortcomings, Panginoon. May mga kakulangan din kami sa aming buhay. Minsan, Lord, may mga bagay na nagpapahirap din sa amin, nabibigatan kami. We have our struggles in our life. Pero, Panginoon, sa umagang ito, you are teaching us, Lord, just to be honest with you. Na maging totoo kami, Panginoon. Maging totoo kami sa aming kakulungan. Maging totoo kami sa aming kahinaan. Maging totoo kami, Panginoon, sa mga bagay na wala sa amin, Panginoon. Maging matotoo kami sa aming shortcomings. Maging totoo kami, Panginoon, kung ano talaga yung laman ng puso ng bawat sa amin. Kaya naman po sa umagang ito, tulungan mo at turuan ang bawat sa amin that as we continue to do our ministry na pinagkatiwala mo sa amin, hayaan po, Panginoon, na makita, Panginoon, ang iyong glory, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang buhay ng bawat isang narito, Panginoon, may we all continue to do what is best for you, Panginoon. Hindi po para sa amin, kundi yung gusto mo, Lord. This is our cry. This is our heart's desire, Lord, this morning, to be with you. Your presence is more important to us this morning, Panginoon. Kaya naman po, hayaan mo na ngayong pagkilos na to ang maranasan ng bawat sa amin. Hipuin mo, Diyos, ang puso ng bawat isa. Hipuin mo, Lord, ang aming mga personal na buhay. Hipuin mo ang aming mga sakit, karamdaman, ang aming mga pangangailangan sa umagang ito. Hipuin mo po, Panginoon, ang aming mga pangarap. Hipuin mo po, Panginoon, ang aming sambahayan, ang aming trabaho, ang aming pamilya, ang lahat, Panginoon, sa aming mga buhay. Because we just want to be with you, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang pagpatuloy namin ng iyong gawain. At hayaan po, Panginoon, ang desyang ito ay mananatili, Panginoon, na nakatayo. Because what we are going to do is to make you, Panginoon, ikaw ang aming ibibida. Ikaw, Panginoon, ang maging sikat sa buhay ng iglesyang ito. Be with us, Lord, as we continue to serve you and minister unto you, Panginoon, sa umaga nito. Purihin ka po. Ito po'y dalangin namin. Sa tanging pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyong pagpapala at biyaya sa aming pong mga buhay, sa paalala, Panginoon, ng iyong mga salita tungkol, Panginoon, sa pagiging genuine, hindi lamang ng aming paglilingkod, kundi maging ng aming buhay Kristiyano. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay nga pong masumpungan mo kami na totoo, Panginoon, sa aming pong sinasabi, totoo sa aming sinasalita. At ito, Panginoon, ay nakikita sa aming pong mga pang-araw-araw na buhay. Ikaw po, Panginoon, na magpala sa bawat isa. Samahan mo kami sa aming pag-iwa-hiwalay, pauwi sa aming mga tahanan. Bigyan po ng isang masaganang pananghalian kasama ng aming pamilya. At sa iyo po namin pinapagkatiwala muli ang isang linggong darating. Sa anumang aming gagawin, ikaw po yung aming maging gabay.
at kasama. At gayon din, Panginoon, Ikaw po ang maitaas namin, mapapurihan ang aming mga buhay at maluwalhati namin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umaging ito. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mulangit pagpasawalang hanggan. Amen.